Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay suriin po natin yung pagkaka-aresto kay Saldico sa Czech Republic. Czech Republic daw yan, hindi daw Czech Republic, no? Ang pronunciation. So very controversial tong issue na to, itong pagkaka-aresto ni Saldico as announced by our own President Ferdinand Marcos Jr. Pero kanina po kasing hapon, mga 4 hours o more than 4 hours ago na, ay napanood ko ang isang vlog mula sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque na kung saan ay sinasabi niya na fake news ang ating Pangulos dahil naglabas ng anunsyo na itong si Saldico ay arestado na sa Czech Republic. So, kung maalala nyo nga, nung nakarang mga araw, naglabas po ng opisyal na pahayag ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaresto na at nakadetain na no? Itong dating kongresista na si Saldico sa Prague, Czech Republic. Okay, so sa kabilang banda, kaninang hapon nga sa vlog ni Attorney Harry Roque, sinabi niyang ito po ay isang fake news. So, naging fake news peddler pa ngayon si Pangulong Marcos. Talaga si Harry Roque, no? Ipit na kaya lahat ng paraan ng pinagbubuhol-buhol ang ibig sabihin ng batas ay talagang gagawin para maka-justify siya ng paninira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, paliwanag natin, no? Ito po yung argumento kasi ni Harry Roque. Sabi niya, walang opisyal na arrest warrant na isinilbi ang Czech Republic or Czech Police base sa kaso, no, sa Pilipinas. Wala raw Filipino na naaresto sa Prague, sa Czech Republic, ayon sa kanyang mga sources. So, ang galing ni Harry Roque, talagang wala daw na aresto, no, based on the arrest warrant issued by the Philippine government at in coordination with the Interpol. Wala daw nangyaring aresto sa Czech Republic. Ito raw ay isang administrative hold lamang dahil sa problema sa pasaporte. Hindi raw po ito isang criminal arrest. Okay? So, yun ang kanyang argumento. Hindi ito isang criminal arrest. Okay, unawain natin siyempre, no, yung ano ba yung pag-unawa natin dito sa distinction without a difference. Okay, kasi pag abogado ka, alam mo to eh. Okay, o kaya yung mga nag-aaral sa law school ngayon, alam nilang ipaliwanag to. Sa ating legal na diskurso, ginagamit natin ang pariralang distinction without a difference kapag ang dalawang bagay ay magkaiba yung tawag o teknikalidad. Pero sa realidad at epekto, pareho lang ang resulta. So, bakit natin masasabing ganito ang sitwasyon ngayon ni Saldico? Okay, so ang pagkakabalita nga sa atin na sa kustodiya na ng Prague, Czech Republic itong si Saldico. So, kahit tawagin pa itong administrative detention. Okay, ulitin ko, no? Kahit tawagin pa nating administrative detention ito dahil on the basis of a canceled passport o kaya criminal arrest dahil sa isang warrant galing sa Pilipinas. Ang katotohanan ay hindi siya malayang makaalis doon sa bansa na kung saan na-hold siya, di ba? So, siya po ay nasa ilalim ng kontrol ng mga otoridad ng Czech Republic. Kaya si Harry Roque ay na-checkmate dyan sa Czech Republic. Okay. So, sa batas kasi, ang isang tao po, no, kapag ang isang tao ay pinigil ng otoridad at hindi na pinapayagang umalis, yun po ay pag-aresto at o kaya detention. Hindi mahalaga kung ang dahilan ay immigration violation o kaya graft and corruption, murder, falsification of public documents. Ang physical status ng tao ay
nagkaroon ng deprivation of liberty. Yun ang tingnan natin na anggulo. Nagkaroon ba ng deprivation of liberty ngayon kay Saldico? Okay. Ang layunin po kasi ng gobyerno ng Pilipinas ay makuha si Saldico. Mapabalik yan dito sa Pilipinas. Dahil nakadetine na siya sa Czech Republic ngayon, kahit pa sabihing immigration issue lang yan, mas madali na ang proseso ng deportasyon. Sa madaling salita, ang administrative hold na ito ang magiging tulay para maibalik siya sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso. Ngayon, bakit ba pinagpipilitan itong si Harry Roque na fake news? Itong anunsyo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, so ganito po yan. Papaliwanag natin para maintindihan ng lahat ng ating mga kababayan kung bakit nagsasabi ng fake news si Roque. Medyo ginagamitan niya ng anggulo ng batas itong kanyang deklarasyon. No? Siyempre, pag ordinaryong tao ka, medyo malilito ka nga dito. So dito, gumagamit si Attorney Roque ng legal semantics. Ang ibig sabihin ng legal semantics, ito yung paglalaro sa kahulugan ng salita. Nilalaro mo yung salita, yung mga level na ibinigay ng ating gobyerno. Taktika yan eh. Kung mapapatunayan niyang hindi criminal arrest ang nangyari, maaaring sabihin niya na nagsisinungaling ang palasyo sa publiko tungkol sa bigat ng sitwasyon. Bilang mga abogado, alam natin na ito ay isang distinction without a difference. Dahil sa huli, nakakulong pa rin ang subject at nakatakdang ibalik sa bansa. Ang legal level, parang relasyon sa mga jowa yan no? Okay, ang legal level ay hindi nakakabawas sa katotohanan nahuli na yung pugante, di ba? So, sa madaling salita, kahit anong level pa yan, no? Basta nga importante, he was already deprived of his liberty and he is already under detention, and our government is now coordinating with the government of Czech Republic in order to expedite the return of Saldico to the country of origin sa ating bansa. Okay? Huwag po tayong malilito sa mga terminology na ginagamit sa social media. No, lalo na kapag abogadong nasa kagipitan na ang sitwasyon katulad nitong si Harry Roque. Okay, medyo kino-confuse niya yung utak ng tao, lalo na sa social media. Kasi sa mata ng batas at sa practical na aspeto ng law enforcement, si Saldico ay nasa kustodiya na ng ibang bansa. Another fact is that ang gobyerno ng Pilipinas ay nakikipag-ugnayan na para sa kanyang pagbabalik. Okay, so babalik at babalik ka rin dito. Bukod kay Saldico, pati yung si Harry Roque. So, ngayon, ano mang pagtatalo kung ito ba ay arrest or immigration hold, ay isang, isang academic discussion lamang na walang malaking epekto sa katotohanan siya ay hindi na pumalaya at malapit nang maharap ang hustisya sa Pilipinas. Okay, so yan ang gusto ng gobyerno, makabalik siya. Bakit ba ayaw niyong bumalik dito si Saldico? Akala ko ba siya yung magsisiwalat ng lahat ng katotohanan tungkol dyan sa flood control funds. Bakit ba ayaw niyong bumalik? Ang Pangulo nga natin gustong-gusto nang bumalik si Saldico at tuwan-tuwa na nga siya, di ba? Ayon sa pananalita ng Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Okay, so ganito. Naniniwala ba kayo na ang paggamit ng technical na salita sa batas ay nakakatulong sa paghahanap ng katotohanan? O ginagamit lamang itong kasangkapan para lituhin ang publiko? Lalong-lalo na kung ang pananalita ay nanggagaling sa isang taong nasasangkot din sa isang legal na usapin na halos kasing halintulad
nitong kay Saldico, di ba? Fugitive from justice kasi siya si Saldico. Ganon din si Harry Roque, nagtatago na siya sa batas at pareho silang nakasuhan bago pa man sila pumasok diyan sa Europa. Okay? So, wag tayo basta-basta maniniwala sa mga ganyang klaseng mga anunsyo ng mga taong may kinakaharap na problema sa ilalim ng ating batas. Mahalaga po na tayong lahat ay maging mapanuri sa kung kanino nanggagaling ang impormasyon. Dapat credible yung nagbibigay ng information. Ang paggigiit na fake news, ang anunsyo ng Pangulo ay isang malinaw na pagtatangka na lituhin ang sambayanang Pilipino sa katotohanan, sa tunay na katotohanan o sa totoong kalagayan ni Saldico sa Czech Republic. Dapat nating tandaan, itong mga punto na to. Unang-una, excuse me, huwag maniwala sa nagpapakalat ng disinformasyon. Hindi dapat bigyan ng timbang ang pahayag ng isang individual na siya mismo ang aktwal na nagpapakalat ng maling impormasyon upang pagtakpan ang katotohanan. Ang paggamit ng mga technical na salita para sabihin hindi arestado si Saldico, ito yung taong nasa kustodiya na ng Pilipinas, si Saldico, ay despite the fact na nasa detention na yan ng Czech Republic. Yung pananalita na hindi siya arestado, na nanggagaling din sa isang taong may warrant of arrest from the Philippines, ay isa pong desperadong hakbang upang ilihis ang atensyon ng madla, ng publiko, ng mga Pilipino. Okay? So, may malaking irony dito sa panig ni Harry Roque. Habang pilit niyang pinoprotektahan ang imahe ni Saldico at tinatawag na fake news ang pagkakaaresto rito, hindi po natin dapat kalimutan na si Harry Roque mismo ay subject din ng arrest warrant at nakaharap sa mga seryosong akusasyon at krimen sa Pilipinas. So, mahirap yung gano'n na ikaw mismo may sariling legal na problema dito sa Pilipinas tapos ikaw pa itong magbibigay ng maling mga impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ni Saldico. Diba? Ngayon, simple lang yun si Saldico ay hindi na po malayang makakagalaw at nasa ilalim na po ng kontrol ng mga otoridad sa Czech Republic. Ang anumang pagtatangkang palabuin ito ay hindi para sa hustisya, kundi para protektahan ang mga kapwa fugitive from justice o mga takas sa batas. So hanggang dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.